Yan, so isang mapagpalang umaga po dito po sa si Kristo ang laging una. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na muli po kaming magbabahagi ng iyong banal na salita. In Jesus' name I pray, Amen. Hosea chapter 12, verse 10. Asias 10:12 Sinabi ko sa inyo, palambitan ninyo ang inyong kapuso tulad ng banal na lupa. Magtanong KONG katuran at magani KONG pagmamahal. Sapagkat panahon na bang magbaligloom kayo sa panjanu ang salita ng Diyos. SD. So, ayan, napapanahon na magbalik loob tayo sa Kanya. Pagsisihan na natin ang ating mga kasalanan. So, magtanim tayo ng katwiran, yung ibig sabihin yung katotohanan, yung salita ng Diyos, ang itanim natin sa ating mga puso. Ang kabutihan ang itanim natin upang mag-ani tayo ng pagmamahal at pagpapatawad sa ating kapwa. Huwag na natin paghariin yung inggit, huwag na natin paghariin sa puso natin yung galit, huwag na natin pairalin yung mga pride natin. Matuto tayong magpakumbaba, palambutin natin ang ating mga puso at matuto tayong humingi ng tawad, magpalinis tayo sa ating Panginoon. Humingi din tayo ng tawad sa ating kapwa at ipanalangin natin sila kung sila man ay nakagawa sa atin ng kasalanan. Ipanalangin natin sila na maging maayos ang kanilang mga kalagayan. Ipanalangin din natin sila na matuto silang magpatawad. Ipanalangin natin sila na alisin ang kanilang puot na nararamdaman. Alisin yung galit, yung magiging mapagmataas. Alisin yung anumang kabigatan sa buhay, sapagkat kung nagpapatawad ka ay nagiging magaan yung iyong buhay, ikaw ay pagpapalain, magkakaroon ka ng maraming kaibigan, magiging mapayapa ang iyong paligid, at magiging matatag ka sa lahat ng pagsubok na darating sa iyong buhay. Sasamahan ka palagi ng Panginoon at tuturuan ka niya kung ano ang dapat mong gawin at kung paano ka magpapatawad, kung paano ka magpapasakop sa Kanya. Napaka-importante yung magbalik loob tayo sa Diyos. Napaka-importante yung paghingi ng kapatawaran. Napaka-importante yung maging mapagmahal ka sa iyong kapwa o sa ating kapwa. Napaka-importante na pagsisihan mo na ang iyong mga nagawang kasalanan, kasi hindi mo makakayanan ng iyong konsensya na ikaw ay laging may daladalang galit sa puso, may daladalang kapighatian. Paano ka mamumuhay ng masaya kung may galit ka, kung may hinanakit ka, kung may pag-iimbot dyan sa puso mo? Kung hindi mo nais na maparusahan ka ng Diyos, humingi ka ng gabay sa Kanya kung paano mo matuturuan ang sarili mo na mahalin ang iyong kapwa, na mahalin ang Diyos na nagliligtas sa'yo, na nagbibigay ng buhay para lang mailigtas ka, para makatanggap ka ng pagpapala, makatanggap ka ng himala, na maging maayos ang iyong buhay, maging maayos ang iyong kalagayan. Hindi ka makakapagtrabaho ng maayos niyan. Hindi ka makakatulog ng maayos kung hindi ka nagpapatawad, hindi ka nagpapakumbaba, kung walang pagmamahal sa iyong puso. So, napakahirap nun. Lagi kang nag-iisa. Lagi kang malungkot nun. Wala kang mararamdamang kagalakan kung hindi ka magpapatawad. So, ayan. May karagdagan ka pa?
Yan, bago tayo mag-pray, totoo yan na talagang ilawaksin na natin yung puot sa buhay natin upang nasa ngayon ay hindi na tayo humantong pa sa paggawa ng dahas at kalupitan sa ating kapwa. To the point na nagiging kriminal na tayo. At until the end, mapaparusahan pa tayo. Di man sa lupa, sa langit. Yes. Dahil makatarungan ng hustisya ng ating Panginoon. Tama, kapatid? Amen. Yan. Let's pray. Lord, salamat po sa panibagong umaga na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa paalala na kailangan na namin iwaksi ang aming mga pride, hatred, and yung anumang insecurity na meron kami, inggit sa aming kapwa. And salamat sa paalalang ito sa salita na inyong nire-remind sa amin. And nagpapasalamat kami sa patuloy niyong paggabay sa amin, pagsama sa araw-araw sa lahat ng mga pagsubok na aming nararanasan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tandaan, Si Kristo ang laging una. Kapag inuna si Kristo, Tayo ay lalago. God bless. Happy weekend. Happy weekend, everyone. Keep safe.